Suportado ng ilang kongresista ang Independent Commission for Infrastructure at para palakasin pa ang kapangyarihan nito, isinusulong na rin sa Kamara ang pagbuo ng batas para dito at hindi lamang executive order. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Handang makipagtulungan ang House Infrastructure Committee sa binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ng Malacanang. Ayon kay Infracom Co-Chair Terry Ridon, kahit hindi pa tapos ang kanilang investigasyon, maaari na silang magpasa ng inisyal na rekomendasyon sa komisyon. Tingin ni Ridon kahit may ICI na, pwede pa rin naman nilang ipagpatuloy ang kanilang mga pagdinig. Well, at this point, we are ready to proceed with yung pong mga ongoing po na mga pagdinig, no? Na tinitingnan sa Bulacan, yung Benguet, yung mga na-announce na po namin na mga pagsisiyasat. And we are ready to work with the ICI. It is part of their mandate to work with Congress and the Senate. Sa ngayon, isinusulong na rin ng ilang kongresista sa pangunguna ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima ang House Bill No. 4453 na nagtutulak na palakasin pa ang kapangyarihan ng nasabing Independent Commission sa pamamagitan ng isang batas at hindi lang basta executive order. As an executive creation, ICI can only be granted with limited subpoena power. It has no contempt powers. House Bill 4453 has strengths which amplify an investigative commission's independence, credibility, and merits. While we appreciate the intent of Malacanang, baka sa dulo, puro mapunta lang sa files yung mga magiging findings nila. Kasi nga kulang yung kapangyarihan. It has to be legislation. So hindi po pwedeng cough syrup lang. Kinakailangan na mag-antibiotic. At antibiotic po, ito pong ating panukalang batas. Dagdag pa ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, kung mapalalakas ang ICI, hindi lang pagpapanagot sa mga nagkasala ang maisa sa katuparan, kundi malilinis din ang pangalan ng mga wala naman talagang kasalanan. Nakitang-kita ko sa social media, ang description sa amin, buhaya eh. So, kailangan matapos to. Unfair naman sa amin na hindi gumagawa ng ganito. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na suportado rin niya ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sino man ang dapat maging exempted mula sa usapin ng accountability. Sang-ayon din siya sa naging babala ng presidente laban sa name-dropping at reckless accusations. Si House Majority Leader Sandro Marcos naman, naghain na rin ng House Bill No. 3661 na naglalayo namang ma-disqualify na ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno sa pagpasok sa lahat ng kontrata sa pamahalaan. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.